Sa CCTV footage, makikita na isang grupo ng mga Egyptian ay hinuli ang isang magandang polished na babae. Nakatakas siya mula sa kanila at tila wala sa kanyang tamang pag-iisip. Ilang oras pagkatapos ng insidente, siya ay natagpuang nahulog mula sa bintana. May mga ulat na maaring siya ay binigyan ng bawal na gamot upang magbigay aliw sa mga kalalakihan. Ang kasindak-sindak na kwento na ito ay nangyari sa 4-star Three Corners Equinox Beach Resort. Ito'y sa Abu Dhabi, Egypt. Ang isang gabi sa hotel na ito ay nagkakahalaga ng mga $100. Abot kaya ang presyo, tulad sa iba pang mga hotel na malapit sa lugar na ito. Kaya naman, ang mga turista mula sa Russia at Poland ay kadalasang dito nagpapahinga. Ang biyahe mula sa mga bansang ito ay ilang oras lamang. Bukod dito, ang Egypt ay laging may mainit na panahon na may magandang Red Sea na mayaman sa underwater world. Dumadayo ang mga tao dito mula sa mga hilagang bansa para magpakasaya sa init ng araw. Hindi nila alintana ang madilim na reputasyon ng bansang ito. Hindi sikreto na minsan ay dinudukot ang mga turista dito. Kaya ang paglapas ng hotel nang wala kang kasama ay lubos na mapanganib, lalo na kung ikaw ay babae. Galing sa Poland si Magdalena o Magda para sana sa isang linggong bakasyon noong 2017. Ngunit hindi na siya nakabalik sa kanyang tahanan. Ang tanging inuwi lamang sa Poland ay ang kanyang walang buhay na katawan. Ang bakasyong ito ay naging isang lubos na bangungot para sa kanya. Dahil sa simula pa lamang ng kanyang pagtira sa hotel ay nagsimula na mangyari ang mga kakaibang bagay sa kanya. Napansin ng mga nagtatrabaho sa hotel at iba pang mga bisita na siya ay may hindi tamang pag-uugali. Si Magdalena ay nananahimik ng ilang sandali at pagkatapos ay nagbabago ito ng aura. Bigla-bigla itong tumatakbo at sumasayaw. Minsan siya ay humihiga sa sahig ng labi ng hotel at nagkukumot. Matagal nang sanay ang mga trabahador ng mga Egyptian hotel sa katotohanang minsan ay talagang nagpapakalulong sa alak ang mga turista. Kadalasan ng mga turista ay naghihingi pa ng tulong dahil sa matinding pagkalunod sa alak. Sa una, iniisip ng lahat na baka ang nangyari kay Magdalena ay bunga lamang ng labis na pag-inom at ang kanyang pag-uugali ay agad naman nalilipas. Ngunit lalo pang lumala ang kanyang kakaibang pag-uugali. Naramdaman ng agent ni Magdalena na si Mahmoud Carey na may pananagutan siya sa kalagayan ng babaeng ito. Ang sistema ng bakasyon sa Egypt ay dinisenyo upang ang bawat turista ay mapunta sa isang guide or agent sa hotel. Sila ang tumutulong sa paglutas ng iba't ibang mga issue tulad ng pagbili ng mga short trips or outings o kahit ang pagpunta sa doktor. May guide palagi sa hotel at sila ay palaging handang tumulong. Marunong mag-polish si Mahmoud kaya't maaring niyang tawagan ang mga magulang ni Magda. At syempre mahalaga din na sabihin kung ano ang nangyayari sa kanya. Si Magda ay isang babae mula sa simpleng pamilya. Ang mga magulang ni Magda ay mahal na mahal siya, pati na rin ang kanyang kasintahan na balak niyang pakasalan. Lumaki si Magda sa maliit na bayan ng Poland, ang Bukatynia, na may populasyon na humigit kumulang lamang sa 15,000 na tao. Nang si Magda ay nag-27 years old, lumipat siya sa malaking lungsod ng Skorzelek, kung saan nagkaroon siya ng mga maraming oportunidad, mapaedukasyon man o posibilidad sa kanyang napiling karera. Si Magda ang tipo ng babae na talagang mapapadalawang tingin ka. Siya ay matangkad, blonde at may asul na mga mata. Kaya hindi nakakagulat na sinubukan ni Magda na maging isang modelo. Gayunpaman, hindi siya sinuwerte sa pagmumodelo. Kaya naisip niyang maging isang cosmetologist. Nagbuka si Magda ng kanyang sariling salon at nagsanay din bilang isang nutritionist. Mahilig siya sa pag-aalaga sa kanyang sarili. Pupunta ito sa gym, nagpapamanicure at laging maganda ang mga hairstyles. Sikat na sikat si Magda sa mga lalaki at siya naman ay nangangarap din na makilala ang kanyang magiging asawa at magsimula ng pamilya. Isang araw pumunta si Magda sa isang concert at nakilala ang isang gwapong lalaki na nagngangalang Marcus.
Nagkapalagayan sila ng loob at sa loob ng 2 linggo, nagsimulang magsama ang dalawa. At pagkatapos ng ilang buwan ay nagpasya na agad silang magpakasal. Masyadong mabilis ang kanilang relasyon. Sa 2 linggong pag-ibig nila ay na-inlove ng todo si Magda. Dito nagpasya siyang magregalo sa kanyang minamahal sa paparating na kaarawan nito. Kaya bumili si Magda ng tiket papuntang Egypt para magkasama silang mag-unwind sa loob ng 1 linggo at ito'y isang malaking sorpresa para sa kanyang nobyo. Humiling ng pera si Magda mula sa kanyang ama at nakakuha siya ng halos $1,000. Maganda naman ang trabaho ng kanyang fiancé na si Marcus, ngunit hindi ito gaano mayaman. Kamakailan lamang ay ginesta rin niya ang kanyang pera para sa pagpapagawa ng kanyang sasakyan. Gayunpaman, lumalabas na ang pasaporte ni Marcus ay mag-e-expire na sa loob ng 4 na buwan. Kapag ikaw ay pupunta sa Egypt, dapat ang pasaporte mo ay may visa na hindi bababa sa 6 na buwan. Dahil dito, hindi makakasama si Marcus kay Magda. Lubos na nalungkot si Magda dahil ang tour ay hindi na rin ma-refund. Kaya tinawagan nila ang kanilang mga kaibigan at nag-aalok na sila na lang ang makakasama ni Magda. Ngunit silang lahat ay tumanggi. Hindi nais ni Magda na mawala ang pera na kanyang pinaghirapan. Nang ganun-ganun lang, iminungkahi ni Marcus na pumunta na lang si Magda ng mag-isa sa resort. Ang dahilan ay stress na ito sa pagtatrabaho at oras na para siya ay mag-unwind naman. Ngunit hindi talaga gusto ni Magda ang bumiyahe mag-isa. Pero di kalaunan ay pumayag naman ito. Nang dumating ang araw ng kanyang pag-alis, lungkot na lungkot si Magda. Ito'y umiiyak pa nga sa balikat ni Marcus. Hanggang sa ito'y nagpaalam na sa kanya. Sa eroplano, nakilala ni Magda ang isang babae na pareho rin niya na pupunta sa bakasyon mag-isa. Ito'y sa pareho ring hotel. Nagkaroon sila ng mga masasayang oras at uminom ng walang humpay. Sa resort, patuloy na magkasama ang bagong magkaibigan at umiinom pa ng marami. Ngunit sa sandaling ito, nagsimulang magpakita ng kakaibang ugali si Magda. Tumatakbo na siya sa paligid ng hotel at inaaway ang mga tao na makikita niya. Ang kanyang mga mata ay magalaw at nagsasabi siya ng kakaibang mga bagay na tila sinasapian. Dahil dito, huminto ang bagong kaibigan sa pakikisama sa kanya dahil sa kanyang hindi naangkop na pag-uugali. Sa gabi, tinawagan ni Magda si Marcus at sinabing nakakarinig siya ng mga ingay sa kanyang silid. Siya ay takot, nag-aalala at tila may nakapasok sa kanyang apartment. Tinawagan ni Marcus ang reception at humiling na suriin ang kanyang silid. Sinuri ng mga tauhan ng hotel ang silid, ngunit wala naman silang nakitang kakaibang bagay. Lalo pang nag-alala ang mga turista at tauhan ng hotel sa pag-uugali ni Magda. Siya ay lubos nang nagwawala. Sinubukan ng guide na si Mahmoud na pakalmahin siya, ngunit wala itong naging epekto. Tinawagan niya ang mga kamag-anak ni Magda at ibinalita sa kanila ang kanyang kakaibang pag-uugali. Kakaiba ito dahil hindi pa naman nararanasan ni Magda ang ganitong pag-atake dati. Never pa siyang nagpagamot sa isang psychiatrist at hindi rin siya nagrereklamo tungkol sa kanyang kalusugan. Hinihiling ni Mahmoud sa mga kamag-anak ni Magda na pumunta at kunin siya. Ngunit wala pang bagong passport si Marcus at wala rin namang visa ang mga pasaporte ng mga magulang ni Magda. Sa panahong ito, lalo lang lumalala ang kalagayan ni Magda. Natagpuan siyang nakahiga sa sahig sa bandang pintuan ng kanyang silid sa hotel. Nakaluhod siya at nakadikit ang kanyang noo sa sahig. Tinakpan niya ang kanyang muka ng kanyang 2 kamay at walang sinasabi. Matapos ang ilang sandali, siya ay biglang nanginig. Walang nakakaunawa kung ano ang nangyayari sa kanya. Dito binalik siya sa kanyang silid. Nakahiga siya sa kama na nakasuot lamang ng bathrobe at umiiyak. Napakaseryoso ng kanyang kalagayan at hindi niya maipaliwanag ang anumang bagay. Kaya tumawag na ng ambulansya ang guide. Siya ay dinala sa ospital, ngunit walang mga psychiatrist doon. Bukod dito, tumanggi si Magda na magpatingin sa mga test, kaya't siya ay ibinalik na lang sa hotel. Sa panahong ito, ang mga magulang ni Magda at ang kanyang kasintahan ay sinusubukang makipag-ugnayan sa Polish Embassy at sa travel agency. Bumili sila ng mga tiket pauwi at inayos ang lahat para si Magda ay madala sa airport. Ngunit sa gabi ng flight, si Magda ay umakyat sa tuktok ng hotel.
Marahil ay may balak itong gawin na masama. Pinigilan siya ng mga tauhan ng hotel at binalik siya sa kanyang silid. Kinabukasan, si Magda ay pinasok sa isang sasakyan upang dalhin sa airport. Ngunit nagpakita ito ng mga agresibong pag-uugali sa loob ng sasakyan. Sumisigaw na malakas at sinubukan pang tanggalin ang kanyang damit. Sa airport, patuloy siyang sumisigaw at nag-aalboroto. Siyempre hindi siya maaaring isakay ng eroplano na may ganoong kalagayan. Sinabi ng pulisya na siya ay dapat ibalik sa hotel. Ngunit ayaw na ng hotel na bumalik pa siya doon. Ito'y para sana maiwasan ang mga karagdagang problema. Hindi alam ni Mahmoud kung ano ang gagawin at tinatawagan siya ni Marcos. Nang sila ay mag-usap sa isang video call ay tumagal ito ng mga 25 minutes at ito ay kumalat online. Sinusubukan ni Marcos na pakalmahin si Magda at nagtatanong kung ano ang nangyari. Sabi ni Magda, hindi na ako babalik dito. Marami silang iba't ibang trick dito. Kunin mo na ako palayo dito, please. Nang matapos ang kanilang usapan ay parang nawalan ng koneksyon si Magda sa lahat. Siya ay nakahiga na parang lantang gulay sa upuan ng sasakyan. At hindi na ito nagre-react sa anumang bagay kaya dinala na siya ni Mahmoud sa ospital. Siya ay natutulog sa silid ng ilang oras at kapag siya ay nagigising, siya ay nagpapakita ng mga agresibong pag-uugali. Sumisigaw siya at sinusubukang tumakas. Hinuli siya ng ilang empleyado ng ospital sa corridor. Ang mga ebidensyang ito ay nakuha sa mga CCTV cameras. Ilang lalaki ang humahawak sa kanya para mapasok siya sa silid. Ngunit ayaw niya. Binibigyan siya ng mga doktor ng pampakalma at tinatali siya sa kama. Si Magda ay nakahiga ng hindi gumagalaw na mga 2 oras at pagkatapos ay nagsisimulang magwala ulit. Ang mga sumunod na pangyayari ay mga nasaksihan lamang ng mga empleyado ng ospital. Ayon sa kanila, nakawala si Magda sa kanyang mga tali. Ngunit hindi malinaw kung paano nangyari ito. Maaring humiling siya na pumunta sa banyo at ang naka-duty na nurse ay nagtanggal sa kanyang mga tali. Sinubukan ng mga empleyado ng ospital na pigilan siya, ngunit sinugod sila ni Magda at tumalon sa mesa sa tabi ng bintana na mula sa ikalawang palapag. Pagkatapos ito'y nahulog mula sa bintana patungo sa isang simento. Dito ay buhay pa si Magda. Sinusubukan ng mga doktor na tulungan siya. Inayos siya sa sahig at binuhat siya papasok sa ward. Ang ospital na ito ay walang kagamitan upang tulungan ang isang pasyente ng ganitong kalubha. Kaya't siya ay inilipat sa ibang institusyon sa Hurghada. Sa panahong ito dumating sa Egypt ang isang kaibigan ni Marcos na dapat ay tutulong kay Magda na bumalik sa kanilang tahanan. Dito napag-alaman niya ang nakakilabot na balita na si Magda ay nahulog mula sa bintana. At si Magda ay nasa seryosong sitwasyon. Nilalagyan siya ng mga doktor ng isang gamot dahil ito'y hindi na gumagalaw. At dito mayroon siyang napakadaming pinsala. Inayos ng kaibigan ni Marcos ang lahat para mabalik si Magda sa Poland at doon na lang sumailalim sa isang operasyon. Sumang-ayon naman ang mga kamag-anak sa desisyong ito. Ngunit biglang lumala ang kalagayan ni Magda at siya ay nawalan ng buhay sa ospital. Ayon sa mga tala, ang kanyang pagkasawi ay bunga ng mga pinsala na nakuha niya pagkatapos ito mahulog sa isang bintana. Di nagtagal nakarating ang kwento sa media. Noong 2017, halos ang buong Poland ay nag-uusap tungkol sa nakakagulat na insidenteng ito. Ang pinakasikat na media sa bansang ito ay naglabas ng iba't ibang bersyon kung bakit maaring nasawi si Magdalena. Sa unang mga buwan pagkatapos ng pagkawala niya, tinanong ng mga Polish prosecutor ang higit sa 200 na mga saksi. Ito'y ang pamilya, mga kaibigan, dating mga kasintahan at mga taong pumunta sa hotel. Sinuri din ng mga investigador ang mga gamit ni Magda, kasama na ang cellphone, laptop at mga bagahe. Pati na rin ang gadget ng kanyang kasintahan na si Marcos. Meron ding psychologist na tumingin sa pag-uugali ni Magda sa Egypt. Batay sa mga pahayag ng mga saksi at sa mga surveillance video na mula sa hospital kung saan nanatili si Magda. Sa parehong oras wala pang sapat na ebidensya ang mga investigador ng Poland dahil sa hindi pa pinadala ng Egypt ang mga ebidensya. Partikular na ang original na mga recordings ng CCTV camera.
Lumipas ang maraming taon ay hindi pa rin natukoy ang nangyari kay Magda. Mayroon lamang ilang mga teorya. Ang una at pinakakaraniwang teorya ay nagsasabing si Magdalena ay dumaranas sa isang karamdaman sa pag-iisip. Tunay nga ang babae ay nagpakita ng kakaibang pag-uugali sa Poland. Gumagawa siya ng mga biglaang desisyon. Halimbawa, pumayag siyang maging asawa ng isang lalaki na kakakilala lamang niya sa loob ng 2 buwan. At pagkatapos ay nagpasya itong bigyan siya ng isang kakaibang sorpresa. Ang biyahe papuntang Egypt. Ang mga ganitong relasyon ay kakaiba. Sa normal na mga magkarelasyon, kinikilala muna ng bawat tao ang isa't isa bago sila magpakasal. Bukod dito sa mga ordinaryong mga relasyon, ang mga tao ay sinasabi muna sa isa't isa bago magpasya na magbakasyon sa ibang bansa. Ang mga ganitong biglaang desisyon ay maaring magpahiwatig na ang babae ay maaring nagkaroon ng mga manic episode. At dahil siya ay ganap na mag-isa sa resort at nagpakalunod sa mga inumin, maaring dito siya ay tuluyang nasiraan. Gayunpaman, dahil hindi siya nakatanggap ng tulong mula sa isang psychiatrist sa tamang panahon, siya ay voluntaryong tumapos ng kanyang buhay. Gayunpaman, tinanggihan ng mga kamag-anak ni Magda na mayroon siyang mga karamdaman sa pag-iisip. Ayon sa kanila, hindi kailanman nagpunta sa psychiatrist si Magda at lagi itong masaya sa kanyang kalagayan. Sigurado sila na mayroong naglagay ng malakas na bawal na gamot kay Magda na nagdulot sa kanyang kakaibang pag-uugali. Maaring ito ay totoo dahil ang mga pagsusuri ay nagpakita na mayroon si Magda na malakas na gamot sa kanyang sistema. Gayunpaman, ang gamot na ito ay malamang na binigay sa kanya sa ospital. Pinakita ng isang Egyptian toxicology report ang pagkakaroon ng isang pinagbabawal na sangkap sa dugo ni Magda. Ito'y gawa mula sa lokal na mga dahon. Sa mga bansang Arabo, ang sangkap na ito ay kadalasang ginagamit sa halip na alak. Sa Poland, ang pagmamay-ari ng halamang ito ay tinuturing na ilegal. Tiwala ang pamilya ni Magdalena na ang pag-uugali ni Magda sa ospital ay nagpaliwanag sa katotohanang siya ay nasa ilalim ng impluwensya ng halamang ito. Ang isa pang teorya ay nagsasabi na mayroong naglagay ng mga pinagbabawal na sangkap sa inumin ni Magda upang ito'y magalaw siya o kahit ibenta siya para magbigay ng aliw. Talagang delikado ang Egypt para sa mga babaeng mag-isang naglalakbay. Dito maraming kaso ng pagdukot sa mga dayuhan o mga turista. May ilang ulat sa media na mga Bedouin mula sa isla ng Sinai ay kumuha ng mga babaeng dayuhan upang hingan sila ng ransom. Mayroon ding mga kaso kung saan ang mga babaeng turista na mag-isa ay dinadaya sa pamamagitan ng sleeping pills o mga pinagbabawal na sakap upang pagsamantalahan o tukutin sila. Ang problemang ito ay may malaking saklaw sa bansang ito kaya't hindi nakakapagtaka na ang magandang polish na si Magdalena Zuk na nagpapahinga mag-isa at umiinom ng alak ay maaring maging isang madaling target para sa mga halang na kaluluwa. Marahil binigyan siya ng mga pinagbabawal na gamot upang dukutin at pagsamantalahan. Ngunit nang siya ay magsimula magpakita ng hindi kanais-nais na pag-uugali, nagpasya silang iwan na lang siya. Bukod dito, posible ring nagawan na siya ng masama ng mga taong ito habang siya ay nasa ilalim ng impluwensya ng mga pinagbabawal na gamot. Ito ay maaring nagdulot sa kanya na mawala ng katinuan at nais na lang nawakasan ang lahat. Si Magdalena ay kumilos na parang may nangyayaring napakasama sa kanya. Parang siya ay nagtatangkang makatakas mula sa sinuman na hindi niya maipaliwanag. Ang resulta ng autopsy ay nagpakita na sa oras ng kanyang pagkasawi, ang tanging mga pinsala ni Magdalena ay ang mga nakuha niya sa pagkahulog mula sa bintana. Tila kaduda-duda rin na ang Egypt ay hindi nagbigay sa Poland ng lahat ng kinakailangan para sa investigasyon sa mahabang panahon. Siyempre gusto nilang itago ang lahat ng nangyari. Ang industriya ng turismo ang pangunahing pinagkukunan ng kita ng bansang ito. At ang ganitong iskandalo ay maaring magdulot sa mga tao na tanggihan ng mga tour. Hindi natin alam kung si Magda ay nagpasya na wakasan ang lahat. Maaring may naghulog sa kanya mula sa bintana upang hindi niya sabihin ang buong katotohanan tungkol sa nangyari sa kanya. Ang alam lang natin sa ngayon ay ang nangyari sa ospital na mula pa sa mga salita ng mga saksi. Ngunit maaari nilang itago ang katotohanan. Mayroon din mga bersyon na si Marcus, ang fiancé ni Magda, ay maaring sangkot sa kaso na ito. Sinasabing plano niya ang lahat
upang ipagbili ang babae. Kakakilala pa lamang nila sa isa't isa sa loob ng ilang buwan at mabilis na umusad ang kanilang relasyon. Gayunpaman, ang tiyorang ito ay hindi kapanipaniwala dahil hindi alam ni Marcus ang nalalapit na flight nila dahil si Magda mismo ang bumili ng tiket. Gayun din naniniwala ang ina na ang gabay o guide na si Mahmoud na kasama niya sa buong panahon at dinala siya sa mga ospital ay maaring sangkot sa pagkasawi ni Magda. Pero dinala niya si Magda sa ospital. At matagal na nagtatrabaho si Mahmoud bilang guide at walang natanggap na reklamo sa sinumang tao. Kung siya nga ay sangkot, hindi niya tutulungan si Magda, ngunit malamang na maglalaho lamang siya. Ang kaso na ito ay maraming tanong na hindi pa nasasagot hanggang sa ngayon. Ang pagkawala ni Magdalena Zug ay nanatiling isang misteryo sa maraming tao. Ngunit ano sa tingin mo ang totoong nangyari sa kanya? May kinalaman nga ba ang mga tao sa paligid niya? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!